No place is so dear to my childhood as the beautiful church at Nature's Vale. There's a church in the slopes of Mount Makiling, no lovelier spot on a hill. No place is so dear to my childhood as the beautiful church at Nature's Vale. Oh, come, 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 come. No place is so dear to my childhood as the beautiful church at Nature's Vale. How sweet. But this is a story, feeding of the 5,000. Okay. So, tingnan natin to, feeding of the 5,000. Okay, John chapter 6. Wala na tayong mapipiga na mga taga rito. John chapter 6. Verse 6. 6:6. John 6:6. John 6:6. Hindi yan John 3:16. John 6:6. Oh, let's read all together now. Ready now? Read. And he said to prove him, for he himself knew what he would do. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this morning. Bless us as we study your word. Help us to understand. Once again, we ask forgiveness from all unrighteousness that you see in us. Help us, O God, to obtain a blessing from thy word. In Jesus' name we pray. Amen. All right, please take your seats. Silaw Mas di ba kayo silaw? Masyadong. Hindi kita. Ganun ba? Papawisan nyo na ako dito. Masyadong nilagay niya naman kagad sa microwave Okay, feeding of the 5,000. So, feeding of the 5,000, one of the miracles ng Panginoon that was written in all the gospel. Okay? Makikita niyo yan sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John. Isa yan sa mga miracles that was seen and has been foretold sa buong Gospels. Okay? At isa sa mga kakaiba, iba-iba kasi sila ng forte. I think it was dito lang din, just to highlight, but yung John 6 yung binasa natin. Kasi sa John chapter 6, dito kasi yung may conversation na kung ano yung gagawin, na lumabas yung lad. Kasi doon sa mga tatlo na gospel, hindi napakita kung nasan yung source ng 5 loaves and 2 fishes. Hindi siya na-cite. Sinabi lang that there have been 5 loaves and 5 fishes. So isa sa mga distinct dito sa John, pinakita yung conversation with the apostle, kung sino talaga yung kausap ng Panginoon. Okay? And then makikita nyo rin diyan, dito tinukoy ko anong uring tinapay yung kinain nila. You compare that, Dito tinukoy, alam niyo ba kung anong tinapay yung kinain nila diyan? Okay, so barley, yan yung kaya noon pa man healthy na talaga yung barley. Ayan, po-promote tayo ng barley. Diba? So, hindi yan malunggay bread. Okay? Barley bread yan. Okay? So, yan, isa yan dyan. Okay? Isa yan sa mga significant na itong John kasi natukoy yan. Okay? Then, dito rin natukoy yung lad. Okay? Dito rin natukoy kung saan kinuha yung tinapay. Saan kinuha yung isda. Okay? Although sa Mark, I think it was in the Mark, doon naman nabanggit na kasi dito, sa iba naman, lahat nabanggit fragments. Okay? Ng bread. Pero doon sa Mark, doon nalagay yung fragments of bread and fish. Kasi dito hindi nyo makikita na yung sinamsam nila may fish. Okay?
So, yun yung mga differences ng kwento in different perspective. Okay? But we are not looking onto those details. Pero titingnan natin, ano yung miracle na ito sa atin. Okay? Kasi they were been with Jesus Christ. Tayo minsan, alam natin, ligtas tayo, diba? But sometimes, we could not see how God works in our lives. No? Minsan nakala natin tayo lang lahat. Okay? We become so very, very conscious of what we can perform and what we can do. At kapag may problema, hindi natin nakikita ang Panginoon. Kaya ano nangyayari? No? Iniiwan ang Panginoon. No? So, yun yung problem. Kaya marami ang nawawala sa gawain ng Panginoon kasi hindi nila nakikita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. Now, dito, ito yung dilemma. No? The apostles at first cannot see or could not see yung kasama nila ang Panginoon eh. Actually, maraming kaso na hindi pa talaga sila makaunawa sa kasama nila kung sino ang Panginoon. Dito na problema sila, di ba? Ito yung circumstance dito. There is a problem here. There is a problem here. Ang sabi rito, and a great multitude followed him because they saw his miracles, which he did on them that were distressed. And Jesus went up on a mountain, and there he sat with his disciples. And the Passover feast of the Jews was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, ayan, andito si Philip, hindi ko alam kung Saluya ang apelido nito. Sabi niya, when shall we buy bread and that these may eat? Okay. So, problema sila. Maraming pakakainin. Di ba? Common problem natin sa simbahan, di ba? Pag may event tayo, may pakakainin tayo. Okay? Yun yan. So, kasi nga, ang account was 5,000 men, beside women and children. No? So, may problema. May tawag dito. May scenario. Okay? Pero, yung problema, pinroblema ng mga apostol. Okay? Kasi nung nagtanong ang Panginoon, now, the purpose na nagtanong ang Panginoon ay hindi para sila maproblema. Hindi naman talaga eh. Kasi yun yung sinabi doon sa verse 6. And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Okay? The problem was been a problem to the disciples and to the apostles. But the problem was not a problem for the Lord. Okay? Sabi niyan, ito kasi, no, yung pinroblema nila ng mga apostle, ng mga Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them that every one of them may take a little. Yun ang problema. Okay? Pinroblema nila yung problema. Minsan tayo, may mga problema tayo, talaga pinoproblema natin. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Ito, kaharap nila ang Panginoon eh. Hindi sila nagtanong sa kalooban ng Panginoon. Okay? They did not ask the Lord what they will do. But they are imposing, okay, sa Panginoon kung anong dapat gawin. Sabi nga niya doon, doon sa ibang account, doon sa tatlong account, no, sa Matthew, Mark, Luke, mababasa nyo, ang kanilang solusyon doon, pauwiin. Pauwiin na lang yan. Total, marami yan masyado. Hindi natin kakayanin pakainin yan. Pauwi na lang yan so that they can go to the villages and to their towns and that they can eat. Okay? So, yun yun. Okay? Ito naman, nag-present ng resources itong si Andrew. And one of his disciples, Simon Peter's brother, said to him, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? May nakita siyang pagkain, pero again, problema pa rin. Okay? Hindi nila makita yung solusyon. Problema pa rin. Okay? So there is a great problem here. Okay? Pero sa gitna ng problemang ito, we must always be conscious that God has a plan. God always has a plan. Okay? Kaya kapag alam mo, kasama mo ang Panginoon, alam mong may plano ang Panginoon.
Hindi mo man makita kaagad ang final result ng plano ng Panginoon. But rest assured, God has a plan in our lives. No? Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko makita ang kinabukasan mo. Kasi, sabi nga, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Okay? Hindi mo kailangan makita ang kinabukasan mo. No? Kung ang kinabukasan mong mamamatay kang mag-isa, mamatay kang mag-isa. Kalooban man ng Panginoon yan. Diba? Kung mag-isa ka, mag-isa ka. No? Kung feeling mo parang hindi nyo ang kalooban ng Panginoon, feeling mo lang yun. Pero ang kalooban ng Panginoon, mag-isa ka. Okay? Bisa kasi ayaw natin tanggapin ang katotohanan ng mag-isa ka na lang talaga sa buhay. Ang kakasamahin mo na lang talaga muna ay ang Panginoon. Kasi minsan pag sa gitna ng problema, minsan naghahanap tayo ng ibang tao. Pero hindi natin makita ang Panginoon na tumingala ka man lang. Ang hanap mo pa ganito hindi pa ganito. Diba? Pag may problema ka, financially, hanap mo kaagad, mauutangan. Gahanap ka kaagad ng mga medyo, alam mong ito Panginoon, sana pag nilapitan ko to Panginoon, ay mapahiram po ako ng pera. Yun yung mga sistema, problema ng tao na minsan nakakalimutan ang tumingala. Lagi na lang palingon. No, walang pagtingala, walang pagtingin sa Panginoon. No, kasi hindi nila maunawaan, hindi nila matanggap na may plano ang Panginoon. At sa bawat problema, ang pangangailangan natin, may provision ng Panginoon. Not in the way that we would like it to be. No, katulad niya, nakita nila meron sa yung mga nila, dahil wala na lang, pauwi na lang yan, wala tayong pera No? Pauwi na lang yan. Pero dito, inakita the provision of God. Pero paano nangyari yung provision? Katulad yan, may treasure offering tayo. Wala akong may bibigay sa treasure offering. Full-time worker ako, dito ako, wala akong trabaho, staying ako, wala akong may bibigay sa treasure offering. Wala na lang akong ibibigay. Naiintindihan naman ako ng Panginoon. Di ba natin yan maintindihan din? That this is one of the ways para to prove our God. Treasure offering. Alam mo, ang kulang lang ay makita mo ang Panginoon at tumingi ka sa Panginoon. Minsan kasi nakatingin ka kagad sa bulsa mo, wala kang laman. No? Tingin ka, ito lang kaya ko ibigay. Kasi nga, nakatuon ka sa kaya mong ibigay. Tingnan mo kung ano yung kayang ibigay ng Panginoon. Yun ang hingin natin. Di naman, nakita lang ni Andrew ay kung ano lang yung meron sila. Pero ang nakita ng Panginoon, mula dyan, pagyayamanin ko yan. May nakita ka sa bulsa mo, 5 piso. Panginoon, ito lang kaya ko, anong pwede kong gawin dito? Di, taya mo sa wedding. Diba, Tita Au? Taya mo sa wedding. Diba? Hindi. What are you give? Minsan, winibidol dati kasi ito na lang Pero sabi ng Panginoon, sige, dali mo dito. Bigay mo. So, nung binigay nila sa Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Minsan dahil akala mo yun lang meron ka, yun lang ino-hold mo, ayaw mo na ibigay. Pero in fact, pag binigay mo yan sa Panginoon, pagyayamanin ng Panginoon yan. That's the provision. Minsan kasi, yun, natitigil tayo dun sa kung ano lang yung meron tayo. At ayaw natin bigay kasi may pangangailangan pa tayo. Sabi ng Panginoon, diba, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon. Alam mo, proven yan kahit saan ka pumunta. Yung buhay mo, yung tinatangkilik mo, unahin mo ang Panginoon. Bigay mo yan sa Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Subukan mo ang Panginoon. Okay? You give that. Okay? And makikita mo yung provision ng Panginoon doon sa problema mo. God has a plan why He gave you that problem, and God has a solution and a provision for that problem. Iba sa atin kasi ngawa lang ng ngawa. Okay? Ayaw magtiwala sa Panginoon. At the end of this problem, ano ang mangyayari? So, nasolusyonan niya ng Panginoon. No? And in every problem, that is to prove Him. That's the purpose. To prove Him.
Na pagkatapos ng problema, dapat ang makita natin ay ang Panginoon. No? Kaya binibigay ng Panginoon sa atin ang mga problemang yan for us to understand and to see Him. That's the end goal. That's the end goal. Hindi mo makita kung ano yung milagro, pero ang makita mo ang Panginoon sa milagro. Diba? Kaya nga, at the end of that story, ang sabihan, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of the truth that the prophet that should come into the world." Every time na may problema, nakikita mo ang plano ng Panginoon, you experience the provision, dapat unti-unti mong nakikilala ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo natatandaan yung problema, hindi mo natatandaan yung nangyari, pero ang natatandaan mo ay ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, pag dumating na naman yung problema, alam mo, backup mo kasama mo ang Panginoon. You will not have any problem with your problem. Kasi kasama mo ang Panginoon. Diba? Kaya nga, anumang circumstances meron tayo ngayon, let us always trust the plan of God. Okay? And let us experience His provision. No, sa bawat pangangailangan. Ang treasure offering, nakakalungkot kapag tayo na mga tiga rito ang hindi nagpaplano magbigay. Kasi tayo dapat yung nagtitiwala sa Panginoon. Tayo yung hindi makita ng pagtitiwala sa Panginoon. No? Treasure offering, wala kang ibinigay. Ano nangyari? No? Hindi naman talaga yan sa kung ano ang ibinigay mo eh. Pero kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa iyo at kung paano mo yan hiningi, yung provision na yan. At the end of the day, mapuprove mo ang Panginoon talaga yung nag-provide niyan. At di ka magmamalaki sa treasure offering mo. Kasi God will provide, diba? Sabi ng Panginoon, doon ang in-offer ni Abraham, si Isaac, God will provide. Kaya nga, kamusta tayo ngayon sa darating na treasure offering? Parehas ba tayo ng Diyos ni Abraham that God will provide? Will God will provide? O problema pa rin mo, wala akong bibigay, worker lang ako eh. Alam mo pa, pag worker ka, mas malaki ang pagpapalang naghihintay sa iyo. Ang kailangan mo lang humingi sa Panginoon. And you must experience the presence of God in your soul. Okay? I hope we got that simple instruction from the feeding of the 5,000. Tayo manalangin naman namin makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpupuri, papasalamat for reminding us of this great miracle in the lives of these men. Alam namin, Panginoon, that there will always be problems, circumstances in our lives that seems to be impossible for us. Pero alam po namin, you had a clear plan. You always have a sufficient provision for us. And we know that the purpose of this is to glorify your name. We ask you always to help us be reminded of your power in our lives. We ask all these things in Christ Jesus' name. Amen. All right, muli magandang umaga sa inyong lahat, sa iyong mga staff. Oh, come, 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 come. Come, 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 come. No place is so dear to my childhood as the beautiful church at me.